patutunguhan si Jesus, ang Panginoong Yesus Kristo. Kaya ang title ng message sa umaga nito, Jesus Christ is everything. Amen? So apart from Jesus Christ, we cannot do anything. Kung i-reject mo si Jesus Christ, ito ang katotohanan. Wala ang Ama sa iyo. Wala ang Holy Spirit sa iyo. Dapat basahin ng mga tao ang Biblia. Kasi kung hindi mo kinikilala si Jesus, siya ang ikalawang persona ng Diyos. At sinabi ng Diyos, ibinigay ko na lahat ang kapangyarihan sa aking anak. Siya ang hahatol sa inyo lahat. Hahatol, pero kasama rin ang Ama. Bakit? John 10:30, ang Ama at si Jesus ay iisa. Hindi pwede magkahiwalay sila. Kaya hahatulan tayo ni Jesus sa person niya. Harap-harapan, makikita natin siya ng glorified body. Kasi ang Diyos ay spirit. Hindi natin, pero ang Diyos ay sumasa Kanya. At siya ay sumasa Diyos. Siya ang eksaktong image ng Diyos. Si Jesus. Siya ang nagkatawang tao. Kaya ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, ito ang ng Kristiyano. Hindi po pwede yung Diyos ka ng Diyos. Kinakailangan kilalanin mo kung sino ang Diyos. Kaya maraming panalangin ang hindi naririnig ng Diyos. Hindi nasasagot ng Diyos. Kasi my people are being perished and destroyed. Bakit? Because of lack of knowledge, ignorance. Hindi naman natin masisi kasi ito ang tinuro ng mga matatanda sa atin. O sige, magsimba ka lang, pakinggan mo yung pare, hindi mo maintindihan. Meron naman, nagsisimba, mali naman ang katuruan. Hindi tinuturo si Jesus. Iyon ang mas grabe. Pag hindi mo tinuro ang Panginoong Hesus Kristo, saan ang direksyon mo? Wala. Ang nangingibabaw, kung si Jesus ay wala sa iyo, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Laking ang diablo nakabuntod sa iyo. Amen? That's why Jesus Christ is everything. Ano bang mapapala natin? Ito, buksan natin sa 1 John 3:22. 1 John 3:22. Sabi dito, Jesus is your everything. Sabi niya, and whatsoever we ask, sa Tagalog, ano man ang hingin natin, ano man ang hilingin natin sa Panginoon Diyos, whatsoever we ask, sakit, karamdaman, problema, sabihin mo na, i-mention mo na lahat ang kapangangailangan sa Panginoon Diyos. Whatsoever we ask, we receive of Him because mag-bless lang tayo sa Lord dahil dito. Because we keep His commandments. Ano ba yung commandments ng Diyos? Ito ang Bible. Ito ang salita ng Diyos. Kung ito itatago natin sa puso niya, paano mo ba itatago sa puso? Hindi mo naman pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Hindi mo binubuksan ng Bible. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Nagtitiwala ka lang sa pastor. Nagtitiwala ka sa pare. Nagtitiwala ka sa ministro. Nagkakamali lahat yan. Pakinggan mo, pag-aralan mo, ipabuhay mo. Ito ang tama sa salita ng Diyos. Hindi yung nakikinig ka lang, nagdidepende ka. Ang lahat ay nagkakamali. Hallelujah. Praise the Lord.